Hello and welcome pong muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Pasensya na po kayo kung medyo natagalan yung ating continuation ng ating tutorial or discussion. Yun, pasensya na talaga. Well, anyway, let us proceed po. So, dito na po tayo sa ating railings or railing works. Okay, so I think alam nyo naman po ibig sabihin siguro ng railing, ano? Yan, railings yan. So, kung tingnan po natin yung perspective, so, yan. Pareho lang po yan na magkaibang view lang. So, ito po yung railings. Yan. Yan sa terrace. And then, meron din po tayong railing sa stair. So, kung tingnan natin sa ating 3D model or SketchUp model, so, ito po yan. Yan. Ito yung sa may terrace and then, meron din sa loob. Yung sa ating stair. So, kung tingnan natin dito sa isang SketchUp natin na nakalabas na yung close ko lang yung isa. Itong isa na lang open ko. Naka-off. Kumbaga nilabas ko na tong stair para mas ma-imagine po ninyo ng mabuti. Okay? So, yan. So, balik po tayo sa plano. So, tingnan natin yung detail ng railing. So, andito po siya sa page 10 and 11. So, page 10. So, yan. So, page 10. Yan. Dito pa yung details niya. So, balik tayo dito sa ating 3D model. Bali, ang ginamit ko po dito mga materyales, yung mga tinatawag nating tubular. Okay, tubular bar. So, ito, 2x2, 2x4, 1x2, and 1x1. Okay? Kung tingnan natin sa plano, nandito po yung specifications niya, pati thickness. Okay, so, yung vertical member, yan, nakatayo. Yan, mga nakatayo na yan, pati itong nakatayo dito. Yan. Tayo na yan ay 2x2. Nag-detail niya. Saan na ba yun? Ayan sa baba. 2x2 by 1.5 mm thick. Okay? And then yung handrail, yung pinakataas, ito nakalagay. Ito. 2x4 by 1.5. Ayan. 2x4 siya. And then itong pahiga, itong dito, yung apat na yan, dalawa sa baba, dalawa sa taas, yan. Pansin nyo, medyo mas malaki ng onti yan compare dito. Yan, mas malaki ng onti yan. So, yung size po na yan ay 1x2. Asa na ba yun? Ito, 1x2 by 1.5. Then lastly, yun pong mga vertical na nakapatayo sa may gitna, yung 25 mm by 25 or by 1.5. Okay, so yan, mapansin nyo po, no? Dito, iniba ko yung sizes para at least makompare nyo ng mabuti. Kumbaga, may remind tayo, yung sinasabi ko sa inyo na kung paano yung conversion ng inches sa mm. Okay, so 25 mm, 1 inch. Okay, so kung itong 2 by 4, ang conversion niyan sa mm is 50 by 100. Kasi nga, 2 times 25, 50. 4 times 25, 100. 50 by 100 by 1.5 mm. Okay? So, yan. Ito, isulat na muna natin to sa ating Excel. Yung tatlo lang naman yung major na ano natin eh. Okay, so asan na yung ating railing? So, yan. 1. Then, mag-add na lang ako hanggang dito. So, meron tayong 7. Tingnan natin mamaya kung ano yung 4 pa or 3. So, unahin ko na yung pinakamalaki. 4 inches by 1.5 mm thick. GI po yan. GI tubular bar. And then 2 inches by 2 inches by 1.5. Ito, kopyahin ko na lang pala to. Palitan ko na lang to ng 2. Zoom in ko lang. Okay, yung iba kasi cellphone ang gamit eh. Hindi masyadong kita pag sa cellphone. Kailangan pala zoom in ko. Laptop kasi gamit ko eh. Kaya kung gusto nyo talagang mag-focus or matutunan yung tutorial natin, mas maganda kung PC or laptop ang gamit nyo. Well, anyway, next time zoom in ko na para sa mga cellphone ang gamit.
Okay, yan. And then, lahat 1.5. Then, ito, 1 by 1. Hindi ko na ilagay yung 25, ah. 25 ang nandito sa ano natin, eh. Ayan, para pagpare-parehasin ko na. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Okay na po tayo dyan. Then, lagay ko dito piece. Piece. Yung isang piraso po niyan is 6 meters, ha. Parang yung RSB natin na common na commercial like na 6 meters. At the same time, kailangan po natin syempre ng welding rod. And then, cutting disc. Yung sa cutting disc naman, pwedeng yung 4 inches or 14 inches. Pero 4 inches na lang po yung gamitin natin. Okay, and then grinding disc, pampakinis. So, welding rod, per kilo po yan. And then, per piece ito, per piece. Okay, lagay ko na dito yung presyo. Ito po, once again, no, depende po ito sa lugar nyo kung magkano, Nagbabaris to, syempre, dito sa Pilipinas. Itong presyo na to, dito sa amin sa Ilagan, Isabela, pero itong, halos hindi na nagkakalayo dito. Sa iba-iba kasi syempre ang presyo per hardware. Pero ito yung presyo na kumbaga in average. Okay, let's do the computation na sa quantity. Sa ating 2x4, unahin natin yung 2x4. Yan. Kung tingnan natin yung plano, yan, unahin natin tong sa may terrace, sa may terrace. Kapag plano ang hawak nyo, punta tayo sa plan. Yan. May nakalagay naman po ditong sukat. Zoom in ko lang to sa may terrace. Ito yan eh. Yan, pag ganyan. Okay? So, may sukat naman po dyan, 1.35, 3.5. Siyempre, 1.35 din to. Parehas yan dyan eh. Then, 1.85 from center. Okay? Pwedeng yan ang gamitin natin. Kasi, pwede naman na, from face. Hanggang dito naman kasi talaga yung yung sukat natin hanggang dyan. Yung 1.35 kasi sa plano is center yan ng poste. Okay, so pwede natin siya later on na i-minus yung point, nito? 0.25 ba to? 0.15. I think 0.15 yung ating kalahati. Wait lang, i-double check ko lang para sigurado tayo. Tagal na kasi hindi ko na maalala yung detail natin. Sa footing column, detail ng column, ayun, page 16. Okay, sa second floor, okay, parehas lang. Nag-iba lang pala tayo ng size. Naging 12. Pero parehas na 300 by 300. Okay, so kung 300 by 300 yun, i-less natin yung kalahati ng 300 which is 0.15 or 150 mm. Yan. So, 1,350 minus 0.15, 1.2. So, 1.2 yung ating dulo yan actually eh. Yung 1.2 na yan, ito yan. Yung dulo ng ating overhang. Yan, oh. Kita nyo dito sa may right, lower right corner ng ating screen yan. 1.2. Yan. Okay, pero pansinin nyo, hindi naman ito sagad dito sa dulo. May space po yan. Lagyan ko ata ng space yan. Ayun, oh, may space tayo ng 1 inch dyan. Ayun, oh. Hindi sumasakto dito na 0.025 hanggang lang, 2 decimal lang. So, 0.03 ang lumalabas. 0.025, ganyan yan. Well, anyway, hindi naman natin kailangan na sobrang 00 yan. Kahit paano, malapit pa rin naman to eh. So, ang gagawin na lang natin, ito, 1.35, i-minus ko yung kalahati ng column, which is 0.15. So, magiging 1.35 minus 0.15, 1.2. So, 1.2 yan, 1.2 yan, and then ito, 3.5, and then ito, 1.85. And then, pwede mong i-minus ulit dyan. Okay? So, kung ika-calculator natin, or diretsyon na natin dito, kunin ko muna yung total length, maya na natin i-divide. So, 1.2 na dalawa plus 3.5 plus 1.85. And then, i-minus ko ulit yung 0.15. Hindi pa yan yung total na quantity na 6 meters. Total length pa lang yan. Mamaya natin i-divide by 6. Para makuha kung ilang piraso ng 6 meters. Okay, so itong 0.15 na yan,
So, niles ko 'tong, kalahati niyan ng ating poste kasi 1.85 from gitna, eh. Okay. Mapansin niyo siguro yung 3.5 natin ito, may kulang dito na onti, 'yan, oh. So, puwede nating idagdag 'yan. So, plus 0.15 ka ulit diyan na dalawa. Okay, so puwede mong gawin 'yan. Yun nga lang medyo matrabaho 'to. Okay, so kayo na bahala kung i-de-detail niyo pa or, hindi na, kung yung madalian. Kung gusto niyo ng madalian talaga, 1.35 times 2 plus 3.5 plus 1.85, puwede na yun. Okay. Mamaya makikita natin yung difference sa actual. Kasi ang kailangan natin is 6 meters na piraso, hindi yung total length, eh. Okay. So, okay na po tayo dito sa ating, 2x4 sa railings, 'yan. 'Yan, okay na tayo dito, 'yan. Okay na 'yan. Ito na lang sa may stair. Pasensya na po, medyo ngongo-ngongo, malamig kasi. Umuubo-ubo, 'yan. So, ito na lang sa may group ko lang 'to, sa may stair naman. Okay, so sa plano, itong sa terrace, meron makukuha natin yung length niya. Eh, paano naman yung naka-diagonal? Ito, 'yan. Hindi ko nilagyan diyan, eh. Tama? Hindi ko nilagyan ng dimension. Okay, pero meron kasing nakalagay dito. 'Yan. Ito yung purpose niyan ng scale na 1:20 meters. So, kung gagamitin niyo po yung metro ninyo, ang sukat diyan is, for example, gamit tayo ng ano, AutoCAD. Puntahan natin dito. Yung kung susukatin niyo yung sa metro, ito, for example, itong 100 mm, 'yan, yung spacing niya 100 mm, sukatin ko lang. 'Pag sinukat niyo po 'yan sa metro, ang lalabas diyan hindi 0.1, 0.5. 0.5 po ang lalabas diyan kasi ay kumbaga ito naka-scale 'yan, eh, naka-blow up 'yan, eh. Naka-scale 'yan ng 1:20. Okay, so 'yan po yung lalabas diyan. 0.5 centimeter 'yan lalabas diyan. Ngayon, gagamit tayo ng ano, once again, ng AutoCAD for measuring kasi nga siyempre hindi ko naman mai-discuss sa inyo 'to ng actual kasi nga siyempre recorded lang 'to, hindi ko kumbaga wala tayo sa school para sukatin 'to. So, gamit tayo ng AutoCAD para masukat. Okay, kapag sinukat natin 'yan or sinukat niyo gamit yung metro niyo, for example ito, sukatin ko 'to. 'Yan. Ito po yung lalabas niyan. Hindi naman saktong 14.256 kasi sobrang ano na 'yan, liit na 'yan. Siguro masusukot niyo 14.25. 'Yan, lalabas diyan 14.25. Ngayon, paano niyo makukuha yung total length? Eh, wala na, hindi naman talaga 'yan. 'Yun yung pinakasukat niya. Hindi 'yan 14.25. Okay, kasi nga naka-scale 'yan, eh. Kumbaga lumaki 'yan ng 5 times. Lumaki 'yan ng 5 times. Mamaya i-discuss ko kung bakit 5 times. Lumaki 'yan ng 5 times kasi nga ini-scale up ko siya, nilakihan ko para mas malaki. Kasi kung maliit lang 'yan, tingnan niyo, kapagka Control C ko na lang mamaya. Kapagka ganyan lang 'yan sa plano, imagine niyo kung nasa papel 'yan, sobrang liit niyan, hindi natin makikita ng mabuti, hindi natin maintindihan yung plano kung gano'n kaliit. Kaya ini-scale up natin yung mga detail. Okay? So, ngayon, bakit or kapag sinukat natin ang lalabas ay 14.25, ang tanong ngayon, paano natin makukuha yung tunay na length niya? Okay? Gaya ng sabi ko kanina, i-divide natin to sa 5. Okay? Bakit 5? Kasi po 1:20. Okay, bakit 5? Kasi 100 divided by 20. Ganun lang po yun kadali. Okay, I think na-discuss ko naman na to dati. Yan. Itong iba, itong 1:10, magiging times 10 yan. So, ito kapag sinukat natin to, hindi yan 100, 1,000 yan. Kumbaga na-blow up to or na-scale up ng times 10. Ito times 5 lang. Okay, kaya kailangan nating i-divide. Okay? Pero dito kasi sa AutoCAD, meron na tayong tinatawag na dimension style na nakadiretso na po dyan. So, kapag ito yung ginamit ko,
Ito na yung actual na sukat niya. Yan, naka-adjust na yan eh, 2.85. Okay, so try nating i-divide to. 14.256, calculator. Yan, 14.256 divide mo ng 5. Yan o, 2.851. Okay, so yan po yung sukat niya. Okay, so ito ang burahin ko. Ito ang gamitin ko kasi ito yung gagamitin ninyo sa pag nag-aaral kayo, which is yung metro. Pero kung meron kayo yung tinatawag natin na yung diniscuss ko dati na Toblerone, mas maganda. Saan na ba yun? Ayan. Ito, yung Toblerone. So, ito yung ruler na may mga scale. Yan, 1:20, yung mga yan. Yan. So, yan, pwede. Kung may ganyan kayo, yun 1:20 na ang gamitin nyo. Pero karamihan kasi sa atin, walang ganun. Metro lang ang gamit or ruler. Ito yung lalabas dyan, 14.256. Or, yan, 14.256. Okay, so yan. Ano yung lumabas kanina? 2 point, ano ulit yun? Sorry. 14.256 divided by 5. 2.85 mo na lang. And then, ito, sukatin din natin to. Yan. So, ay, hindi na pala. Sorry. Balik tayo dun sa 1:20. 1:100, sorry. Yan, 13.52 naman. So, 13.52 divide mo ng 5, 2.7. Hindi ko na na-plus yun 2.856 ba yun? Sorry. 2.7, unahin ko na yun. Kalimutan ko na naman. Plus 2.7 plus itong isa 14.256 divide mo ng 5, 2.85. I-plus natin 2.85. Okay, so meron pa ba tayo? Tingnan natin kung meron pa tayo. So ito, meron tayo dito yan. Maliit na yan. So yung maliit na yan, saan natin pwede bang makuha yan? Okay, so pwedeng approximate ko na lang yan ng 0.3. Okay, so plus 0.3 plus 0.3. Okay, ngayon, paano natin makuha kung ilang piraso na 6 meters? So, yan. Basically, divide mo lang yan ng 6. So, yung total na yan, i-divide mo lang ng 6. Okay, pero i-round up natin yan kasi wala naman tayong mabibili na 2.3 na piraso. Yan. Round up. Yun. So, 3 piraso ang kailangan natin. Ngayon, mapansin nyo ilabas ko lang to saglit. Kung tatanggalin ko to, yan o, di ba? 13.8 yan. Mapansin nyo, kung 3 piraso yan, 3 times 6 is 18, di ba? So, mapapansin nyo, malaki pa yung sosobra dun sa, sa isang piraso, may tira ka pa na 4.3 meters approximately. So, kung ang pag-measure mo kanina is yung pangmadalian lang, yung itong 1.35 times 3.5 na dalawa, then 1.85, ganyan. Subukan natin. So, pareho lang. Pareho lang na 3 meters ang 3 pieces ang kalalabasan. Try natin Yan. And then, wag na natin i-minus. So, ang mangyayari, yan. So, 1.35 na dalawa, 3.5, then 1.85, and then ito yung sa may stair. Yan o. Pareho lang. Diba? So, ngayon, depende na kasi kapag sobrang dami is pwedeng ang lumabas is halimbawa lang, for example lang, 17.9 malapit siya masyado dito sa 18. So, pwedeng kulangin, tama? Pwedeng kulangin yung 3 piraso mo or pwedeng sakto lang. Okay, so ang gusto ko lang ang ibig ko lang sabihin, mas maganda pa rin kung naka-detail. Okay, kumbaga naka-actual. Okay, so meron na po tayo sa ating 2x4. Next natin ay 2x2. Itong nakatayo na yan. So, yan. Bilangin lang natin. Ang kailangan lang natin dyan is yung height niya. Ano bang sukat ng height? Okay, so yung sukat niya
1 meter yung total height ng railings, yan. Pero yung ating 2 by 2 hanggang dito sa ilalim. Okay, so kung 1 meter yan and then 2 by 4 ito, kung 2 by 4 ito is 2 inches, yung pahiga na yan, yan, 2 inches or 50 mm. 2 inches or 50 mm. So 1,000 minus 50 is 95, yan. 95. And then, syempre, nakabaon po yan. Okay, so hindi pwedeng nakapatong lang yan dyan sa may tiles. Nakabaon po yan. So, ibaon natin ng 0.1. Okay, yung iba, 0.05. Pag 0.05, sakto kasi yung putol niya. 'Di ba? Yung 6 meters natin, puputulin mo ng tag 1 meter, walang butal. Okay, kaya ganun ang ginagawa ng iba. Pero ang gagawin natin dito, 0.1. Ibig sabihin, mas malalim yung nakabaon dyan. 0.1 yan. So, 0.1 plus 0.95, 1.05. Okay, so 1.05. Ngayon, ilang 1.05 ba? Bilangin natin. Dito natin bilangin na lang sa plano. Okay, so ito 1, 2, zoom in ko, sorry. 1, 2, 3. Meron po yun sa side, ha? Yan, parang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so double check natin dito sa isang view. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so triple check natin dito sa ating 3D model. 1, 2, 3. Ayun, oh, meron yan dyan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. Dito. Ikanyan ko na lang muna 10. Plus, yung sa railings. Sa stair. Sa stair naman, dito tayo sa plano. Bilangin natin. Ayun, oh. 1, 2, 3. Zoom out ko na unti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Plus 8. Yan. Yan yung total length niya, 18.9. So, alanganin yung tatlo. Kasi 'di ba, ang tatlong peraso na 6 meters is 18. So, kailangan natin na pero kapag gawin lang natin, try ko lang. Ayun, oh, saktong-sakto. Kapag 1 meter yung putol niya, sakto na na 18 meters. Yan, oh, kasi 18 na piraso na 1 meter eh. So, sakto na yan. Pero kagaya ng sabi ko, 1.05 yung length natin. Okay, so yung mga yan, depende na po sa inyo yan. Sa actual, kung anong diskarte nyo. Okay. I-double check ko lang kung nagre-record tayo. Okay, continue po. Dito na tayo sa ating 1 by 2. So, yung 1 by 2 natin, itong 1 by 2, yung pahiga na yan. Ito, yan. Yan, oh. So, kung mapapansin nyo, kung ano yung length nitong handrail, yung 2 by 4, halos siya na rin yung length niya. Tama? Yan, oh. Halos siya na rin. Ita-times 4 lang natin. Okay, so yun yung gawin natin para mas madali. Okay, so ito, ang gagawin ko na lang dyan, ito, pwede mo, hindi muna natin ita-times 4 yan. Pag tinimes 4 natin yan, magiging ano na yan eh, 12 automatic. Pero try natin. Kasi nga, ang kailangan muna natin, total length. Okay, so, try ko muna yan. Yan yung length, 13.9. Bakit 13.9 na? 13 point ano yung kanina? Ayun, in-adjust pala natin dito. Ito pala yung sa tamad na estimation. So, sige, yan na lang. Huwag na natin ibalik dun sa para di tayo tatagal. I-discuss ko naman eh. So, ita-times 4 ko to and then i-divide ko ng 6. Ay, wag ko muna i-divide para yun. So, yan yung total length. Yan, para makita nyo lang yung total length. And then, i-divide ko na siya sa 6. So, 9.3 na piraso. Okay, double check ko lang. Mayroon akong nakaligtaan. So, yan. Wala naman So, yun. So, pwede nyo palang i-minus kung sakali yung
Ito. Yan, kung talagang detail kayo, pwede nyo yan. Yan, i-minus nyo yan. Marami din kasi yan kung tutusin So, yan For example, ito, 0.05 yan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kung 12 na dun pa lang sa isang side times 0.05. Yan, so 0.6 na yan. So, mahaba-haba na yan. Okay, so pwede nyo i-minus yan. Okay? So, try nating i-minus na lang. Try na lang natin. Okay, so ilan ba? Ay, wait lang. Nakakatamad kasi i-minus pa Sorry, wag na lang pala. Wag na lang. So, i-divide. Okay na yan. Okay na yan. Kung gusto i-minus, minus nyo na lang. Tinatamad na pala ako. Okay, so 10 piraso kailangan natin. Ito pala, hindi pa natin to na-divide. Sorry. Divide ng... Bakit to? Hindi pa natin na-divide ng 6. Divide pa natin to ng 6. Ito, 10 piraso times 4. Okay na. So, yung kanina, 12 yung lumabas, no? Pero 10 lang. Pero, check nyo na lang ng mabuti to. Baka kasi masyado nang marami yung yung mama-minus. Yung 0.05 na yan, marami kasi yan. Okay, so, anyway, okay na yan. Okay na yan. Next, 1 by 1. So, yung vertical bar, meron naman dito yan. So, mas madali ito, 1 by 1. Yan, 0.6 na nakalagay. Yan, 0.6. Ito pa lang nakalagay na 838. Pwedeng gawin nyo yan. Yun nga lang kasi, ito, hindi yan 838. So, hindi siya para-parehas. Okay, so ito na lang yung vertical bar. Sinakto ko siguro yan talaga ng 0.6. Yan. Then, ito magiging kung 0.6 yan galing dyan sa taas, galing dito sa pinakababa, i-minus natin yung 0.25. Yan. Kasi 25, di ba yan? Di ba yan? Ito yan maliit. 1 by 2 yan So, 25 yan. 25 din yan. Ang 0.6 kasi galing dito. Yan. Papunta doon sa baba. Kita nyo dito sa may lower right. Yan. 0.6 yan. Pero ang kailangan kasi natin yung sa loob So, kung 0.6 minus 0.05 na dalawa or 0.05, ay 0.025 na dalawa, 0.6 minus 0.025 na dalawa or 0.6 minus 0.05, 0.55. So, ito yan. 0.55. Labas dyan. 0.55. Ngayon, bilangin na lang natin kung ilang 0.55 yan. Okay, so dito ulit sa plano, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalawa yan. So, 12 na yan dati. Parehas yan for sure. Diba? Pangit naman kapag mas maluwang to. Isa. Okay, so 6 yan and then dalawa. So, 6 times 2 plus ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na dalawa din dun sa kabila. 8 times 2 plus itong sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para parehas yan for sure. 1, 2, 3, 4. So, 6 times 4. Okay. Ngayon, ito namang sa kabila, ang sukat nito ay, double check ko lang kung 0.6 din siya. Okay. So, once again, pwede nyo sukatin gamit yung metro. Kung susukatin mo yan gamit ang metro, ang haba ay ito. Yan. Okay, ang sukat po ninyo, hindi dito hindi dito, hindi ganyan. Pansin nyo, magkaiba yan. Kasi dapat simula dito. Punta dyan. Yan. Yan yung putol kasi natin. Kasi kapag binuo natin yan, ganito yan. Diba? Buo kasi natin yan na puputulin. Yan. Saka tayo saka puputulin yung diagonal na yan. So, kumbaga, ito yung length niya. Yan, 2.68 yan. 2,680. Pero kapag kayong actual talaga, 0.536 siya. Or hindi siya 0.6. Okay, so 0.55 assume natin. Halos pares pala siya. So,
0.55, halos parehas pala siya talaga. 0.55. Ngayon, ilang ganun sa may stair? So, bilangin natin to. Dito na lang sa perspective, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sa kabila kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sa kabila. 14 tapos 15. Tapos meron dito sa may gitna na isa. Okay, so plus 14 plus 15 plus 1. Okay, so yung total is 82 na piraso. Okay, so 0.55 times 82. Okay, so kung para maalala nyo, ilagay ko na lang dito 6 times 2. Ito yung sa railings sa taas sa terrace. 6 times 4. Yan, ito yun. And then plus natin yung sa stair. Yan, 14 plus 15 plus 1. Okay? So ulitin ko, itong 6 times 2 plus 8 times 2 plus 6 times 4, ito yung sa terrace. Then itong 14, 15, 1 sa stair. Okay, then total length na 0.55. Okay? Lalabas, total length natin ay 45 meters. Yung 0.55 pala assumed length natin. Or yung length ng bawat isang piraso. Divide natin ng 6 and then round up. Okay, so 8 piraso, 8 piraso na 1 by 1. Okay, so next, sa welding rod naman, consumables kasi ito eh. I-assume ko na lang. I'm not really sure kung paano pag-compute niyan eh, kung ilang piraso. So, ang pwede nyo sigurong way sa pag-compute, matrabaho lang talaga kung tutuusin. Kunin nyo yung length niyan. Yan. Yan. Imagine nyo yan, no? Kunin nyo yan isa-isa. Sobrang napakatrabaho niyan. So, ang ginagawa naman ng iba, kung ano yung total kilogram nito and then may ratio na lang, yun na yung total kilo ng welding rod. Ibig sabihin, nakadepende yung kilogram ng welding rod sa kilogram nitong mga bakal. May it be tubular, MS plate, MS steel, mga ganyan, mga angle bar, mga ganon. Okay, pero dito, i-assume ko na lang na 5 siguro. 5 kilogram na lang para sigurado. Dalawang box. Yung isang box kasi natin yan is kadalasan 2.5 eh. Okay, so dalawang box na lang para sure. And then sa cutting disc naman, yung 4 inches, assume ko na lang siguro mga 5. And then sa grinding disc, isa lang yan. Okay. Tumatagal naman kasi yung grinding disc. Ito kasi, madaling mapudpud yan eh. So, okay na sila. Parang sobra na nga yung 5 na yan eh. Okay, and then kunin natin yung total length. Yan. Ay, total. Total sum niya. So, ito po yan, 15,635 yung materials. And then sa labor naman, ilagay natin dito, foreman, skilled or welder, and then laborer. Okay, then lagay ko to. Wait lang po. Number of person, tag-isa lang yan. Sa number of days, dito naman tayo. Dito na natin makikita yan. Okay, so kunin natin yung total quantity. Check ko lang po ulit yung recording natin. Okay, continue. Sa quantity or linear meter natin, ang pwede nyong gawin sa linear meter, yan, per linear meter kasi ito. Yung iba kasi per square meter to. Gawin na lang natin per linear meter yan. Okay, so paano mag-compute ng linear meter? Mapansin nyo yung linear meter is yan yung haba niya. Yan. Which is yung haba na rin ng handrail na 2x4. Tama? So, ibig sabihin, kung ano yung haba ng handrail natin, yun na yung haba ng ating railings. So, ito yan. Yan, 13.9. Yan, 13.9. Okay, so sa output naman, i-assume ko lang na 2. Tingnan ko muna. Okay, and then i-divide ko to. Ano ata itong, I think 3 is enough. Wait lang, sorry.
3 manpower is isa lang yan. Duration pa rin. Sorry. Sa duration, divide ko lang to ng ito times ito. Yan, ito dapat 3 to kasi tatlo sila eh. Okay, so 4.63. Ngayon, ito 3, wait lang, lagay ko lang to. Okay, and then sa daily rate natin, kopyahin ko na yung mga ginagamit natin previously. Yan. Okay, so mababa yung mga ano na to. Depende kasi to sa lugar. Okay? Yan. Pwede nyo naman palitan yan. Tutorial lang naman yung ano natin. Pwede nyo palitan yan. Madali lang yan.